Kuya Diyos yung nasa top of the mind ng mga Pilipinos na yung mga survey is not even 1% of the 1% of the voting population. May explanation dito. Idol ko to si Professor Guido David. Pero ayaw kong gawin medyo technical po sa inyo. Gawin na lang po natin to na very simple law of big numbers. Ito po, nagsagawa po kami nationwide survey, patterns and trends of drug abuse sa Pilipinas. Sa Tagalog po, tumaas or bumababa ang users ng droga sa Pilipinas. 10,000 respondents, 1% margin of error. Noong naka-2,000 na po kami, nakikita namin ang trend. 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, same ang numbers na lumalabas. Hanggang sa maka 10,000, same numbers lang. It's the law of big numbers. Ngayon, yung mga nagsasabi, nakikita social media posts, nagtatawa na yung mga survey results. Tingnan nyo na lang yung mga emojis, yung mga haha reacts, for example. Pag nakita nyo yun, dapat, ganyan din. Dapat lumalabas ito lahat ng mga kandidatong gusto ko for this page group because they are a niche of people, supporters of this particular party. Dapat, nasa 50% voter preference ang kandidato ng administrasyon. Pero hindi po yun basihan eh. It's a niche of people na common sila ng interest. Halimbawa po yung lumalabas sa recently University of Naga Ateneo. Sino number 1? Kiko Pangilinan, Bam Aquino. Lahat po ng Alliance sa Liberal Party because it's a niche of people. The reason why we're doing surveys, scattered it nationwide, randomly or quota-based sampling, it's because we don't want to target a niche of people because the data may bias po yan sa sino tinakampihan nyo. So, you can survey 100,000 people, you can survey 200,000 people if you have the sufficient kung may pera kayo, basically. Kung may pera kayo, survey mo 100,000. But, the data for 10,000, 20,000, up to 100,000, law of big numbers, parehas na lang yan. Hindi na mababago yan. So, ganun po yung sagot sa kanila.